Mga kaibigan, ikinararangal kong ipakilala si Ginoong Larry Johnson, dating CIA analyst at unang beses na panuhin sa ating podcast. Salamat Larry sa pagdalo ngayon. Lubos kung pinahahalagahan ng paanyaya. Maraming salamat. Siyempre, pwede mo bang bigyan ng background ang lahat? Nag-usap tayo kanina at alam kong nagtrabaho ka sa Special Forces at CIA. Matagal ka na nagpaplano ng estratehiyang militar, kaya tingin ko, interesado rito ang mga tagapanood. Oo, masuwerte ako sa malawak na karanasan. Sa CIA, sandali akong nagtrabaho sa operations. Pero mas madalas akong analyst. Pag-alis ko ron, nagtrabaho ako sa kagawaran ng Estado, tanggapan ng kontraterorismo, bilang Deputy Director ng Anti-Terrorism Assistance Training at Seguridad sa Transportasyon. Ako ang nagasikaso ng mga isyong may kaugnayan sa pulisya doon. Nung umalis ako sa gobyerno noong 1993, nag-consulting ako. Nagtaya ng sariling negosyo at pakipag-partner sa ilang dating taga-DEA. Nag-imbestiga kami ng international money laundering. At bukod pa doon, gumawa ako ng 23 taon ng pagsulat ng mga script para sa mga military exercises ng Delta Force at SEAL Team 6. Mahigit 20 taon akong nagtrabaho sa Special Operations Forces. Kaya malawak ang alam ko at may natatahing kombinasyon akong dala. Naintindihan ko ang bahagi ng intelligence. Naintindihan ko rin ang bahagi ng pulisya mula sa Estado at naunawaan ko ang aspeto ng pambansang seguridad ng militar tungkol dito. Tama ka. Sa tingin ko, wala nang mas bagay na panauhin sa palabas natin ngayon habang tinitinan ang susunod na digmana. Sa kasamaang palad, simula ng Estados Unidos. Claire, gusto kong marinig ang unang opinion mo dito kasi sa tingin ko, masyadong minamaliit ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng Iran. At sa tingin ko, talagang nabukas tayo ng isang problema na maaring lumala at maging mas malaki pa kaysa sa inaasahan natin nung una. Ano ang mga unang opinion mo dito? May papasok na tayo sa ika-4 na araw ng labanan at sa mga eksenang nakikita natin mula sa gitnang silangan. Ano ang mga unang opinion mo? Una sa lahat, lubos akong sumasang-ayon sa pananaw mo tungkol dito. Kapag naisulat ang kasaysayan, ang desisyon ni Donald Trump na magsimula ng digmaan kahit hindi naman inatake ng Iran ang Estados Unidos. Hindi pinagbabantaan ng Iran ang Estados Unidos. Ginawa ito ng Estados Unidos para sa isang dahilan lang, at yon ay para palugurin ang Israel. Naniniwala akong magbabayad ng malaki ang Estados Unidos dahil dito. Ang pahayag mo na labis na minamalit ng kanluran ng Iran ay sobrang tama. Alam mo, balikan natin ang Hunyo 13 noong nakaraang taon nang inilunsad ng Israel ang isang ataking parang Pearl Harbor na layuning pugutan ng ulo ang pamunuan ng Iran. Malaki ang naging tagumpay nila sa pagpatay ng maraming matataas na opisyal ng Iran. At inabot ang Iran ng halos 12 oras bago sila nakabawi para gumanti. Sa pagkakataong ito, muli nilang ginamit ang dahilan na, gusto namin pagsamahin kayo para mag-usap tungkol sa pagpapatuloy ng negosasyon. Ginamit namin ang ganyang dahilan, ang Estados Unidos, para hikayatin si Ayatollah Khamenei, ang Ministro ng Depensa, ang pinuno ng IRGC, ang pinuno ng mga serbisyo ng intelihensya sa isang pagpupulong kung saan. Tinaman ito ng Tomahawk cruise missile na ikinamatay nilang lahat. At sa loob ng isang oras, gumaganti na agad ang Iran. Kaya ang pagkakaiba noong nakaraang taon, inabot sila ng 12 oras. Ngayon 1 oras lang dahil maagang nakapagganda. Lahat ng kumandera ay nasabihan, kung mamatay ang iyong nakakataas, ikaw na ang bahalang magdesisyon kung saan at paano maglansad at ituloy mo lang. Ang kapansin-pansin dito ay sa loob ng unang 48 oras dahil sa mga pag-atake sa mga base ng US, lalo na sa Bahrain, ang punong himpilan na ika-5 fleet ng hukbong dagat at pagkatapos sa Al-Udeid. Sa Qatar, na nasa labas ng Doha, sa kanluran ng Doha. May 2 pangunahing radar station sila na mahalaga sa pagmamanman ng trapiko sa Himpapawid, pagtukoy ng paglulunsad ng misil at destinasyon ng mga ito. Sinira ng Iran ang mga iyon sa unang 48 oras, winasak ang karamihan sa base militar ng US o nagdulot ng banta, kaya nilisan ng mga tauhan ng US at umalis na dahil hindi na nila kaya. Masyadong delikado. Masyadong delikado.
Hindi ko naisip na may mag-aakalang mapapaalis ng Iran ang Estados Unidos sa Gulpo. Ngayon, inutos ng IRGC ng Iran ang pagsakop at pagsara ng kipot ng Hormuz. Walang sasakyang pandagat na makadaan. Ika-4 na araw na ito. Kaya nakikita ko na Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Sa totoo lang, pumapasok na sila sa ika-5 araw ngayon dahil Miyerkules na umaga na sa Iran. 5 araw na at araw-araw, 21% ng langis sa mundo ay galing doon. Pero ngayon, hindi na ito lumalabas. Isang malaking bahagi ng LNG o likidong natural gas ng mundo ay nagmumula sa Qatar. Hindi ito umalis. At hindi lang ito nagdudulot ng problema sa pag-export, kundi pati na rin sa mga bansang Gulpo dahil sila ay labis na umaasa sa pag-aangkat ng pagkain, tubig, para manatili silang mga marangyang bakasyunan. Kaya ang Iran, oo, nasasaktan din ng Iran. Pero ang Iran ay nagdudulot din ng malaking pinsala. Wala na ngayon ang social media coverage na nakita natin sa 6-day war o sa 12-day war noong Hunyo. Bakit kaya ganun? May kinalaman ito kay Larry Ellis at sa kontrol niya sa TikTok. At ang iba pa ang mga social media platform ay kontrolado rin ng grupo ng mga Zionista. Wala na akong ibang paraan para sabihin yon. Sa ilang pagkakataon, mga Hudyo na Zionista ito. Sa iba naman, mga Kristiyanong Zionista. Pero ginagawa talaga nila ang lahat para isara at kontrolin ang impormasyon. Pero kanina, nagkaroon ako ng pag-uusap kay Stanislav Krupivnik, si Stads, na mas kilala sa pangalang yon. Nagsilbi siya sa US Army. Umalis siya habang maari na siya ma-promote bilang major na magbitiw siya sa kanyang posisyon. Nasa Russia siya ngayon at may nakikita silang bagay sa social media na hindi natin nakikita. At sinabi niya, nagiging parang Gaza na ang Tel Aviv. Sa madaling salita, nararanasan ng Tel Aviv ang nangyayari sa Gaza. Ang ginawa ng Israel sa Tel Aviv, ang ginagawa ng Iran sa ginawa ng Israel sa Gaza. Ginagawa ng Iran sa Tel Aviv. Kaya nasa sitwasyon tayo kung saan ang Estados Unidos, alam mo na, sa totoo lang, nagsisinungaling tungkol sa maraming nangyayari. Hindi mo pwedeng tanggapin ang sinasabi nilang sinisira nila lahat ng launcher na ito. Siguro, pero nagkaroon kami ng 7 linggo noong Marso sa Operation Rough Rider sa baybayin ng Yemen sa Red Sea. Hindi nagtagumpay ang US na sirain libu-libong misyon, dabigong sirain ang mga launcher. Kaya ngayon sinasabi mo sa akin na ang himpapawid sa Iran ay pinagtatalunan. Hindi ito malaya. Samantalang, ang himpapawid sa Yemen ay malaya. Ibig mo sabihin, sa mas delikadong labanan, mas magaling tayong maghanap ng mobile launcher kaysa nung nasa Yemen tayo. Dagdag pa, sa Yemen, doble ang bilang ng mga aircraft carrier na mayroon tayo noon. Na yon, isa na lang ang nandyan sa riyon. Yung isa, umalis na dahil natatakot na lumubog. Kaya marami talagang hindi makatuwiran. At kagaya kahapon, sobrang pandilinlangan nangyari. Pinabagsak ng mga Kuwaiti ang 3 sa mga 15 Eagle na eroplano natin. Friendly fire daw. Bawat isa sa mga eroplano na yon ay may IFF o Identify Friend Foe transponder. Ang transponder na yon hindi lang basta ini-on o ini-off ng piloto, kundi naka-integrate ito sa air defense system na nasa lupa. Ngayon, maintindihan ko pa siguro kung isang F-15 lang ang aksidenteng mapabagsak. Hindi 3. Hindi pinabagsak ng mga Iranian ang 3. Sila ang bumaril. Oo, ayon sa estadistika. Halos imposible na mangyari yung 3 yun, tama. Oo, sinasabi mo na may isang tanga na Kuwaiti na paulit-ulit lang ginagawa yung parehong pagkakamali. Ay, may eroplano. Papalapit sa atin. Pababagsakin natin. Hindi naman Kuwaiti ang nagpapatakbo ng Patriot system, kung yun nga raw ang dahilan ng pagbagsak. Pero hindi naman yun ang nangyari. Pinabagsak ito ng Iran gamit malamang ay S-300, isang air defense platform na galing sa Russia. Tama. Larry, sa palagay ko iba ng digmaan na yun sa gitnang silangan kumpara dati. Tama ba? Marami tayong nakikitang maling impormasyon mula sa administrasyon ni Trump. Malinaw na nagmamadali at pinagtatakpan ng administrasyon ni Trump ang kanilang mga gilawa para hindi mapahiya.
Nararamdaman ko talagang hindi sinusuportahan ng mga Amerikano dito ang digmaan, kahit Republikano o Demokratiko. Sa tingin ko, mahaba pa ang landas ni Donald Trump. Sumasa-ayon ka bang mahihirapan siyang manalo sa digmaang ito? Paano niya mapagtatagumpayan ito sa hinaharap sa kabila ng mga nangyayari ngayon? Sige, sapat na ba ang edad mo para maalala si George H.W. Bush at ang kanyang tanyag na pangako noong 1988? Read my lips. No, I wasn't. Read. Sabi niya, basahin mo ang aking labi. Walang bagong buwis. Sige. Nahalal siya. Nanalo siya sa Gulf War laban kay Saddam. Mga tao. Yay, nachicheer kay George W. Bush. At ano ang ginawa ni George H.W. Bush? At ang ginawa niya ay tinaasan niya ang mga buwis. Natalo siya ng malala sa sumunod na eleksyon. Bumagsak ang kasikatan niya. Ano nga ba ang sinasabi ni Donald Trump sa kampanya niya noong 2024? Sinabi niya, ako ang unang presidente sa makabagong panahon na hindi nagsimula ng bagong digmaan. Sinabi niya ito sa Republican National Convention noong Hulyo ng 2024. Sinabi niya, ang aking patakarang panlabas ay madadala ng katatagan sa mundo. Madalas niya itong sinasabi sa mga rally. Sabi niya, nangangako akong tuluyan ng tatapusin ang mga hangal na araw ng walang katapusang digmaan. Hindi ako magsisimula ng digmaan. Ititigil ko ang mga digmaan. Patay na siya sa larangan ng politika. Ngayon, siya ay politikal na nakakalason. Ito ang prediksyon ko at tandaan niya ito. Sa Nobyembre, matatalo ang mga Republikano hindi lang sa House, kundi pati sa Senado. At si Donald Trump ay ma-impeach. At naniniwala ako na si Donald Trump ay mahahatulan. At siya ang magiging pangalawang presidente mula kay Richard Nixon na mapipilit ang umalis sa pwesto. Totoo, Larry, pareho tayo nung nararamdaman. Hindi ko rin alam paano siya makakaraos sa politika. Sa tingin ko, ibang-ibang sitwasyon ngayon kumpara nung 2003 na mangyari ang digmaan sa Iraq. At mayroong napaka-epektibong PR campaign mula sa gobyerno ng US na talagang sinusubukang kumbinsihin ang mga mamamayan ng US na, hey, ito ang kailangan nating gawin. Karamihan sa mga Amerikano ay sumang-ayon doon at nagsabing, oo, naniniwala ako sa inyo. Alam nating totoo ito, kailangan nating suportahan ang ating mga sundalo. Siyempre, suportado natin ang mga sundalo at ayaw natin silang mapahamak. Pero ayaw din natin na masangkot muli ang bansa sa matagalang bigmaan sa gitnang silaman. Alam mo, nasa edad ka na para maalala kung anong politikal na damdamin sa Estados Unidos noong Setyembre 10, 2001 at kung ano ito noong Setyembre 12, 2001. Anong nangyari sa loob ng 48 oras na yon? Pagkatapos ng pag-atake noong 11 ng Setyembre, ang mga pagkakaiba ng mga partido, Republikano laban sa Demokrata laban sa Independent, ay parang naglaho. Nakatuon ang mga tao sa pagiging makabayan. Amerikano tayo, inatake tayo, magkakaisa tayong lalaban. Yan din mismo ang nangyayari ngayon sa Iran. Brutal silang inatake mula sa labas. Makikipagnegosasyon sila, akala nila, ng tapat. Nagbibigay sila ng mga konsesyon. Hindi nila sinasabi sa Estados Unidos, hinding-hindi. Sinasabi nila, oo. Noong Huwebes, nagkaroon kami ng pinakamagandang progreso. At inaasahan namin ang mga pag-uusap sa Lunes na gaganapin. At sa halip, inilunsad ng Estados Unidos ang biglaang ataking ito, katulad ng ginawa ng mga Hapones sa Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941 at 41. At sa prosesong yon, pumatay tayo, pinatay ng Estados Unidos ang 100 at 65 batang babae na may edad 6 hanggang 12. Hindi ka panipaniwala. Ipinagmamalaki mo bang Amerikano ka? Hindi. Nahihiya akong maging Amerikano para gawin yon. Nakakahiya. At sinasabi ko yan bilang isang tao na may 28 ninuno na lumaban sa Rebolusyong Amerikano. Kaya sinasabi ko ito na may matagal ng pagmamahal para sa bansang ito. Pero kapag kumilos tayo na parang mga mamamatay tao, na siya namang totoo, huwag tayong magtaka kung bakit sinisigaw ng mga Iranian kamatayan sa Amerika. Ano bang ginawa natin sa kanila? Hayaan ninyong sabihin ko kung ano ang ginawa natin sa kanila. Bago pa man ang mga pinakabagong pag-atake noong 1900
At 80 hinikayat natin si Saddam Hussein na simulan ang isang digmaan laban sa Iran. Ginawa yon ni Saddam. Sunod na nangyari, baka nakita mo na ang mga larawan, baka hindi pa. Si Don Rumsfeld na nakikipagkamay kay Saddam. Anong ginagawa ni Don Rumsfeld? Sinisiguro naming may chemical sina Saddam Hussein para makagawa ng sandata ng malawakang pagkawasak. Kami ang nagbibigay noon. At gamit ang mga sandata ng malawakang pagkawasak na yon, naging responsable ang Iraq sa pagkamatay ng hindi bababa sa 300,000 Iranian. Nagdataka pa tayo kung bakit sigaw ng Iran ay kamatayan sa Amerika. Grabe, nung pumatay ang ISIS ng halos 4,000 tao, gusto na nating mamatay sila at sa sinumang sumuporta. Right. Kaya siguro ang mga Amerikano ay paulit-ulit na niloloko tungkol sa sinasabing Iran ang pangunahing taga-suporta ng terorismo. Talagang hindi ito totoo. Mapapatunayan na hindi totoo. Iyan ang kwento raw na pumatay sila ng libu-libong Amerikano. Pero hindi yon totoo. Ginagamit natin yon para bigyan katwiran ng pagpasok at paggawa sa mga Iranian na mga bagay na sinasabing ginawa nila sa atin. Nakakalungkot talaga. Sumasang-ayon ako sa'yo. Ibig ko sabihin, pareho tayong mamamayan ng US. Ibig ko sabihin, mahirap intindihin. Alam mo, talagang mahirap tanggapin na makita ang gobyerno natin na kumikilos ng ganito. At alam mo, Larry, gusto kong makinabang sa kaalaman mo, sa malawak mong karanasan, sa mga dekada ng pag-aaral ng taktika at pagkatuto sa lahat ng mga misyon at mga bagay na ganyan. Gusto ko pong malaman kung bakit mahirap labanan ang digmaang ito at totoo ba talaga? Ano ang pananaw mo tungkol sa mga misil ng Iran at paano mangyayari ang digmaan? Kumusta ang gamit ng magkabilang panig at ano ang nangyayari sa labanan? Sa tingin ko, ang US ay gumagastos ng milyon sa mga misil. Pero ang Iran ay nakakakontra gamit lang $50,000 na drone. Malaking diferensya talaga. Pwede mo bang ikwento pa tungkol dyan? Sa totoo lang, ang Estados Unidos ay nakikipaglaban sa isang digmaan sa Impapawid. Damit ang mga fixed-wing na eroplano at ilang mga misil na pinapalipad mula sa mga eroplano na yon at siguro ilan din mula sa mga submarino at mga destroyer. Pero ang problema na kinakaharap natin, at muli, balikan natin ang kasaysayan. Mula pa nung ikalawang digmaang pandigdig, may ilusyon ang militar ng US, simula sa Army Air Corps, na sapat ng pagbagsak ng maraming bomba para manalo sa digmaan. Hindi pa kailanman nangyari yon. Tingnan mo lahat ng bomba na inihulog natin sa Iraq nung unang Gulf War at pagkatapos nung ikalawang digmaan noong 2003, kinailangan pa rin nating magpadala ng mga sundalong panlupa para maisakatuparan ito. Kaya huwag kayong padadala sa mga kasalukuyang ulat ng media tungkol sa pinasabog natin ito. Pinasabog natin yon. Tinaman nila ito kagabi sa Tehran. Tingnan niyo lang ang digmaan na nangyayari sa Ukraine. Ang mga pag-atake na isinagawa ng Russia sa nakaraang 4 na taon, dandang missile at drone strikes araw-araw sa mahigit. Malamang hindi bababa sa 300 araw. Kaya pinag-uusapan natin ay 10,000 missile strikes. At anong nangyari? Dahil ba doon bumagsak at sumuko ang militar ng Ukraine? Hindi. Ngayon, Naniniwala ako na mananalo ang Russia dyan. Pero ang punto ko, gamitin natin yon bilang pamantayan, bilang sukatan ng paghahambing kung gaano kalaking pagkawasak ang maaring idulot sa isang bansa at kung paano nila ito kinakaya. Kaya sa ngayon, unang ipinadala ng Estados Unidos ang 7 nitong squadron ng F-35 combat aircraft, ika-5 henerasyon. Ipinadala nila ang ilan sa mga ito sa Prince Sultan Field sa Saudi Arabia at ang iba naman sa Muafiq al-Salti Field Airfield sa Jordan. Mula na magsimula ang operasyon noong Sabado ng umaga, oras ng Iran, parehong inatake ng Iran ang 2 airfield na iyon. At ang mga eroplanong dating nakaistasyon doon ay kinailangang ilipat sa ibang lugar. Pero tandaan ang layo ng kanilang biyahe ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses na air refueling bago sila tuluyang makapwesto. Para maglunsad na isang missile, isang air-to-ground missile o isang Tomahawk cruise missile, kahit ano pa ang inilulunsad mula sa mga platapormang yon o isang JDAM pa. Kaya narito ang Estados Unidos.
Hindi tayo makakapagpasok ng tropa. Karaniwan, kapag atake sa depensibong puwersa, kailangan ng 3 laban sa isang kalamangan sa tropa. Ang Iran ay may 500,000 sundalo na nakakalat sa pagitan ng Iranian Revolutionary Guard at ang Iranian Army. Ibig sabihin, kailangan natin ng 1.5 milyon. Ang kasalukuyang kabuuang bilang ng ating hukbos sa buong mundo ay 472,000 at idagdag pa siguro ang mga 110,000 Marines. Bahagi lang tayong lampas sa 500, 600,000. Kaya abutin tayo ng higit 1 taon para tipunin ang mga tropa na aabot sa ganung bilang, para magkaroon ng sapat na bilang na papasok sa Iran. Hindi natin kaya magsagawa ng ground invasion. Sinusubukan natin ito gamit ang proxy tulad ng Kurdish insurgents, pero malilipol lang sila. Paano naman ang ating lakas pandagat? Gusto kong maalala mo na noong Marso sa Operation Rough Rider, may 2 tayong aircraft carrier sa baybayin ng Yemen. Kasama nila ang 5 destroyer. At ang dahilan kung bakit may kasamang mga destroyer, ang mga destroyer na yon ang nagbibigay ng depensang harang gamit ang mga missile para mapigilan ang anumang paparating na atake sa mga barko. Ang problema dyan, bawat isa sa mga destroyer na yon ay maari magdala ng hanggang 6 na air defense missile. Dito na papasok ang usapan tungkol sa matematika at kakayahan na nabanggit mo. Para sa bawat paparating na target na atake sa isang barko ng US, magpapaputok ka ng hindi bababa sa 2 air defense missile. At ganoon yon, kahit nang pinag-uusapan mo ay Aegis, THAAD, na theater, High Altitude Area Defense Weapon o Patriot missile. Hindi bababa sa 2, minsan higit pa. Kapag nailunsad ng mga iyon mula sa isang destroyer, bakante na ang tubo na yon. At ang tanging paraan para ma-reload mo yon ay kailangan mong pumunta sa kalapit na daungan kung saan may mga crane at nakaimbak ang mga bala roon para ma-reload mo sila. Kaya. Alam mo, hindi ito tulad noong World War II, kung saan ang ating mga battleship at destroyer, kapag naubusan ng bala, may oiler na barko na lumalapit sa tabi nila. Isipin mo ito bilang isang lumulutang na SNR o supermarket. Kapag lumapit ito, dala nito ang lahat ng kailangan, pagkain, mga gamit para sa kalinisan, tubig at mga bala. Magre-reload kami dati kaya hindi na nila kailangang umalis. Pero ngayon, kailangan na. At dahil sa pagkasira ng pasilidad ng hukbong dagat sa Bahrain, wala na silang access doon. Dagdag pa, makukulong sila dahil sa pagsasara ng kipot ng Hormuz. Sinusubukan din nila magtayo ng isa sa Muscat sa Oman. Alam mo na, hindi na yon epektibo ngayon. Kaya Diego Garcia ang pinakamalapit, kontrolado ng British. Pagkatapos, haharap ka na sa mga isyu ng produksyon para sa Estados Unidos. Gumagawa tayo ng 600 hanggang 800 Patriot missiles kada taon kapag napagtanto mong magpapaputok ka ng hindi bababa sa 2 kada atake. At ang Iran nung Sabado ay nagpakawala ng 140 missiles. Kwentahin mo, iyan ay 280 Patriot missiles. Kaya dun pa lang nasa mga 35% ng taunang produksyon ang naubos sa isang araw lang. Grave. At kung magpapatuloy ito ng 3 linggo sa parehong antas, mauubos ang supply ng air defense missiles ng Estados Unidos, pati na rin ng Israel. Kapag nangyari yon, magagawa na ng Iran na atakihin ang iba't ibang target sa Israel at mga target ng militar ng US sa mga bansa sa Gulpo ng walang hadlang. May ipapakita akong clip na napanood ko kahapon na nagpapakita ng kawalang kakayahan sa White House. Pakinggan ninyo. Sinabi niya na may plano. Itinuro niya ang Venezuela bilang halimbawa na para sa akin ay nangangahulugan na bago pa man may ideya na sila kung ano ang susunod na mangyayari. Sige, pwede kitang bigyan ng bagong balita tungkol sa Venezuela. Oh. Alam ko kung sino nag-ayos nito. Si. Isang matagal ko ng kaibigan. Paano nila nagawa yon? Tandaan mo na may 50 milyong dolyar na pabuya sa ulo ni Maduro. Tama. Kaya mga impormante na konektado sa DEA, isa sa kanila ay ang tusiper ni Maduro
at 2 pa nakasama sa kanyang security detail. Nakikipagtulungan sila sa gobyerno ng US at inayos nila ang buong operasyong ito. Ginawa ito para makuha ang pabuya. Doon nagsimula ito. Wow. At si Trump, nakakahiya siya. Tumanggi siyang bayaran ng pabuya. Oh gosh. Kaya ang mga tumulong na yon ay napagkakaitan na. Wow, mainit-init na balita yan. Dapat lumabas ang kwentong yan. Sa tingin ko, ibibigay ng kaibigan ko yan kay Catherine Herridge. Baka siya na ang maglabas nito sa susunod na 1 o 2 linggo. Ganon talaga ang nangyari. Yung impormasyon na nakuha ng Delta Force ay dumaan sa kaibigan ko at sa mga source na ito, sa mga impormante na ito. Sige, isa pa yan na halimbawa kung saan nagsisinungaling si Trump. Nagpapanggap na ginawa nila ito sa isang partikular na paraan sa Venezuela na hindi naman nila ginawa. Nangyari na yon. Lahat yun binili at bayad, pero hindi siya nagbigay ng panalo. Para siyang sirang slot machine. Grabe, nakakabaliw yan. Salamat sa pagbabahagi ng kwento na yan. Ibig ko sabihin, hindi ko pa naririnig ang kwentong yan. Sana mailabas nila ang balitang yan at kumalat sa buong bansa para maintindihan ng lahat ng Amerikano. Para sa akin, Larry, pinapakita lang ito ang pagka-incompetent ng kasalukuyang gobyerno ng US at mga pinunong gumagawa ng desisyon. Kung iniisip nila na ang Iran ay magiging kagaya lang ng Venezuela, na parang madali lang, kukunin lang si Maduro at tapos na. Malinaw na lumampas pa tayo ng isang hakbang. Alam mo, pinastan natin si Ayatollah at nagdulot tayo ng malaking bilang ng mga namatay. Gaya ng nabanggit mo kanina, kasama na yung mga batang mag-aaral na sa kasamaang palad ay nawalan ng buhay dahil sa isang pag-atake ng militar. Talagang nagalit ang buong bansa dahil dito. Kaya maintindihan mo kung bakit sila sumisigaw ng ganitong slogan laban sa Estados Unidos. Ibig kong sabihin, base ito sa ginawa ng gobyerno natin sa kanila. Nakakalungkot talaga. Oo, totoo. Alam mo yon? Kapag binalikan mo at inisa-isa ang kasaysayan ng relasyon ng Estados Unidos at Iran, palagi nating sinasabi na tayo ang biktima, na wala tayong ginawa at basta na lang nila tayong inatake ng walang dahilan. Sinisi natin ang Iran sa pambobomba sa embahada ng US sa Beirut noong Abril-Mayo ng 1983 na sinundan ng pambobomba noong Oktubre sa barracks ng mga marino o sa gusaling tinutuluyan nila sa Beirut na pumatay sa 241 marino. Hindi natin pinapansin na nagpadala tayo ng barkong pandigma sa reyon. Nagpapaputok ng kanyon sa mga nayon ng Shia sa Bacal Valley at pumapatay ng mga Shia na lalaki, babae at bata. At na mayroon ng mga umiiral na kilusang pampulitika na walang kinalaman sa Iran. Madalas nating sinisisi ang Hezbollah sa pag-ataking yon noong 1983, pero hindi sila yon. Naroon noon si Alistair Crook, isang opisyal ng British intelligence na inilarawang diplomat, ngunit siya talaga ay intelihensya ng Britanya. Sinabi niya na ang mga nagsagawa nito ay ang grupong tinatawag na Amal, AMAL. Ang Amal ay nilikha at inorganisa noong 1972. 7 taon bago pa man umiral ang Iran. Ito ay isang Shia na kilusan bago pa sa Iran at silang umatake at pumatay ng mga Marines. Bakit nila pinatay ang mga Marines? Kasi nandun tayo at pinapatay sila. Ganito na lang, isang tabi muna natin yan. Tulad ng sabi ko, tayo ang nagpasimula ng digmaan at tinulungan si Saddam Hussein laban sa Iran gamit ang Iraq. Pumatay sila ng daan-daang libong mga Iranian. Nang pumasok tayo sa Iraq noong 2003, natuklasan natin ang grupong tinatawag na Mujahideen el-Haq o MEK. Kilalang-kilala sila at inilalarawan bilang mga Marxistang Islamista. Ngayon, hindi ko nga alam paano yun. Parang pinag-uusapan mo ang transgender na aso o ano paman. Pero agad silang kinuha at inalagaan ng CIA. At kahit na nakalista sila sa listahan ng State Department bilang isang banyagang teroristang organisasyon, dahil madalas silang nagsasagawa ng mga teroristang pag-atake, mga pag-atake laban sa mga sibilyan para sa layuning pampulitika, nakatanggap sila ng suporta at proteksyon mula sa CIA. Inilipat sila ng CIA sa Albania at pagkatapos,
ay ginamit sila para magsagawa ng mga pag-atake sa loob ng Iran. At noong 2012, si Hillary Clinton, bilang kalihim ng Estado, ang nag-alis sa kanila sa listahan ng mga terorista. Naging kaibigan sila ng Estados Unidos. At kaya meron tayong matagal ng nakagawian na makipagtulungan sa mga radikal na grupong teroristang Sunni Islamiko. Ginawa rin natin ito sa Syria kasama si Al-Shaddad, dating Al-Jalani, pinuno ng Hayat Tahrir al-Shem, na sangkot sa mga teroristang pag-atake at pagputon ng ulo ng mga tao bilang debutong Sunni. At ang Iran ang siyang lumalaban sa Syria laban sa ISIS, laban sa Al-Qaeda. Sila ang umatake sa atin noong 9/11, pero ang Iran na lumalaban sa kanila, sinasabing kalaban natin. Sobrang gulo talaga nito, walang saysay. At gayon pa man, patuloy na niloloko ang mga Amerikano ng ganitong kalokohan na ang Iran daw ay malaking banta sa atin. Kahit na sa totoo lang, dapat sana sila ang isa sa pinakamalapit nating kaalyado sa reyon. Mas mapagkakatiwalaan pa sila kaysa sa mga Saudi, Qatari at Emirati, na sila mismo ang nagpupundo at nagpundo sa mga teroristang umatake sa atin noong 9/11. Hindi mo kayang imbentuhin ang mga ganitong bagay. Ang hirap talagang paniwalaan ang lahat ng ito, alam mo yon, at makita kung gaano talaga kabigat ang kapabayaan. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong-gusto kitang makasama sa palabas na ito, dahil sa iyong malawak na karanasan at kaalaman. Kaya Larry, may tanong ako sa'yo. Ibig ko sabihin, alam mo, kung ikaw pa rin ang nagbibigay ng payo sa CIA at sa militar ng US, na sana nga ay ganun pa rin. Dahil sa tingin ko, mas maganda sana ang kalagayan natin ngayon. Ano ang estratehiya mo para sa hinaharap base sa kasalukuyang sitwasyon? Sa tingin ko, gaya ng nabanggit natin, napasubo si Donald Trump at nabuksan niya ang isang kahon ng problema na hindi niya alam ang laman. Sa palagay ko, napasubo siya sa hindi niya kayang harapin. Ano ang susunod na hakbang ng Estados Unidos? Paano nga ba talaga nila, alam mo na, sa madaling salita, natapos ang banta na ito? Ibig ko sabihin, meron bang paraan palabas dito? Yun ang tanong ko. Well, at hayaan mo akong maging patas kay Donald Trump. Hindi naman niya plano ito. Hindi siya ang nagpapatakbo ng tren. Alam mo, hindi siya si Casey Jones, okay? Imbes sabihin siya ang nagpapatakbo ng tren na bangag sa cocaine, hindi. Pasahero lang siya. Itong tren na to, tatawagin ko itong deep state na tren. At ito ay isang alyansa sa pagitan ng mga matataas na opisyal sa intelligence community, sa military, at sa mundo ng pananalapi at industriya. At ito ay talagang medyo maliit. Ito ay malaki, medyo maliit na grupo. Dahil ang masasabi ko ay, kung titingnan mo, ano ba talaga ang gusto nating makamit? Sa halip na isipin na lahat ng mga bansang ito ay gusto tayong lukohin, sakupin o talunin. Ang totoo, tayo ang gumagawanan sa kanila. Kaya ngayon, halimbawa, isa sa pinakamalalaking base, istasyon ng CIA sa buong mundo. Kung pag-uusapan ng per capita, bilang ng mga tauhan ng CIA na naka-assign sa isang bansa ayon sa populasyon nito, nasa Armenia ito. Bakit sa Armenia? Kasi Armenia ay nasa Caucasus. Isa ito sa pinakamatandang Kristiyanong komunidad sa mundo. Pero nasa pagitan ito ng Rusya sa hilaga at Iran sa timog. At bakit may operasyon ang CIA doon para pabagsakin ang Rusya? Rusya sa hilaga, Iran sa timog. Kaya, patuloy pa rin ang CIA. Ang layunin nito ay makuha ang kontrol sa langis at gas ng Iran. Hatiin ng Iran sa mas maliliit na bahagi, gawin din ito sa Rusya, at sa huli ay mapaligiran at matalo ang China. Iyan ang malaking plano. Ngayon, Trump. Palabas lang siya. Akala niya siyang namumuno. At siya, alam mo, parang, ewan ko kung naranasan mo nung bata ka. Yung umupo ka sa kandungan ng tatay o nanay mo habang nagmamaneho sila ng kotse at pinapaniwala ka nilang ikaw ang nagmamaneho. Ganoon si Donald Trump. Naisip niya, uy, tingnan mo ako nagmamaneho ng kotse. Alam mo, noong nakaraang taon nang pinagharap niya ang Armenia at Azerbaijan para sa malaking kasunduang pangkapayapaan, paulit-ulit niyang tinawag na Iberbaijan at Albania.
Kaya hindi nga niya alam kung sino talaga ang mga kausap niya. Saan nga ba nagsimula ang pagpupulong na yon? Ang pagpupulong na yon ay nagmula sa CIA dahil sa mga ginagawa ng CIA bilang bahagi ng kanilang mga lihim na operasyon, mga lihim na aksyon. Kaya doon nagsimula. Alam mo, sa mga susunod, kailangan nating simulan sa pagbuwag ng CIA. Dapat nating buwagin at sunugin ito ng tuluyan, magsimula muli. Dahil kailangan natin ng isang organisasyon na hindi sunod-sunuran sa mga panlabas na interes na ito. At ang pangunahing layunin nito ay dapat magbigay ng impormasyon na kailangan malaman ng presidente para mapanatiling ligtas ang Amerika. Hindi para gumawa-gawa ng impormasyon. Gumawa tayo ng impormasyon para himukin ang presidente na kumilos pabor sa ating ekonomikong at burokratikong pinansyal na interes. Kahit hindi na alintana ang epekto nito sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit walang katapusang digmaan. May libro ko sa estante na isinulat ni Tim Weiner, Legacy of Ashes. Ikinukuwento nito ang unang kasaysayan ng unang 50 taon ng CIA. At sa buong panahong yon, ang ginagawa lang natin ay subukan na pabagsakin ng ibang mga bansa, imbes na itanong, paano tayo magkakasundo? Paano natin sila matutulungan? Paano tayo mamumuhay na magkakasama sa isang mapayapang mundo? Nakakalungkot talaga yon. Kilala natin yung sikat na clip ni Michael Pompeo nung CIA director. Aminado nagsinungaling ng daya at nagnakaw sila. Yun ang playbook na natutunan ko para maging CIA director. Nagulat ako na inamin yan sa camera pero viral na ang clip at paulit-ulit na ipinakita. Ganyan talaga sa mga bansa, nakaka-interesante. Madalas kong pag-usapan ng China sa trabaho ko sa YouTube. At sa tingin ko, sikat na sikat ang clip na yan sa media ng China dahil tuwing pinag-uusapan ang pamahalaan ng US at ang CIA at kung paano gumagana ang gobyerno, madalas nilang binabanggit ang clip na yon at sinasabi, alam naman namin ang nangyayari sa likod ng tabing dahil hindi namin agad pinaniniwalaan ang sinasabi ninyo dahil kayo ay nagsisinungaling, nagdanakaw at nandaraya. Inamin mo pa ito nung direktor ka ng CIA. Talagang nakakabaliw ito. Larry, may isa pa ako tanong para sa podcast nating na yon. Kaugnay ito sa magiging direksyon ng hinaharap at kung gaano katagal maaring tumagal ang digmaan na ito. Sa palagay ko, parang nangyari rin ito sa Iraq nung panahon ni Dick Cheney. Nang tanungin siya kung gaano katagal ito, sabi niya kumpiyansa siya sa mga tropa at matatapos natin ito. Siguro, mga linggo lang, hindi pa nga buwan, baka araw lang. Maring umabot ng ilang linggo, pero mabilis lang tayo doon. Siyempre, nauwi yon sa isang sakuna. Nakita natin ang Afghanistan na may 20 tahon ng labanan. Sa palagay ko, mahalagang maintindihan ng lahat na wala pang matagumpay na pagpapalit ng rehime na isinagawa ng Estados Unidos sa pamamagitan lang ng pambobomba. Sabi mo rin kanina, hindi sapat ang maglunsad ng air mission lang. Kailangan talaga ng mga sundalong nasa lupa. Sa palagay ko, matagumpay na halimbawa rito ang Germany noong 2000 at noong ikalawang digmaang pandigdig. Pero malinaw naman, yun ay nung ikalawang digmaang pandigdig. Napakalaki ng naging pagsisikap doon. May mga sundalo sa lupa at napakaraming buhay ng Amerikano ang nawala. Malinaw naman yun. Pero hindi tayo nagtagumpay sa gitnang silangan. Ano masasabi mo sa magiging tagal nito at sa ating mga pagsisikap? Kung magpapatuloy ang Iran sa pagpapakawala ng mga misil sa loob ng susunod na 3 linggo, mauubos nila ang supply ng mga Ruso, pati na rin ng mga Israeli at US. At kung magpapatuloy silang kontrolin ang kipot ng Hormuz at mapatigil ang trapiko ng dagat palabas ng Persian Gulf, mapipilitan ng Estados Unidos na makiusap para sa isang kasunduan. Hindi ko rin inaalis ang posibilidad na magmamakaawa ang US sa China at Rusya na parang humihingi ng tulong. Kailangan na nating tapusin ito. Pero inilalagay niya ng Iran sa posibleng malakas na posisyon sa negosasyon. Sa tingin ko, isa sa mga unang hihilingin nila ay ang alisin ninyo ang lahat ng ekonomikong parusa laban sa Iran. Una sa lahat, Nakikita ko rin na maaari niyang hilingin na lisanin ng mga Israeli ang Gaza, umalis sila sa Gaza. Payagan ang pagbubukas ng timog na labasan papuntang Ehipto para sa normal na kalakalan at negosyo ng Ehipto at mga Palestino. Posibleng sila talagang may kakayahan magtakda ng ganoong kondisyon. Sigurado kung handa rin silang magbigay ng ilang konsesyon. Alam mo na,
kung magpapatuloy sila sa relihiyosong utos na huwag gumawa ng sandatang nuklear. Ang hindi ko mayaalis na posibilidad ay ang bagong ayatollah na malapit ng kumpirmahin. Kung siya ay mauupo at sasabihin, alam mo, sinubukan naming mamuhay ayon sa batas ng Diyos at nauwi ito sa pagkakaroon ng mga martir na ito. Kaya kailangan na nating humanap ng relihiyosong katwiran. Kailangan nating protektahan ang sarili para maprotektahan ng iba at magawa nila ang kalooban ng Diyos at mabilis na makakakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Yung mismong bagay na sinasabi natin gusto nating iwasan nilang gawin, tayo pa ang mag-uudyok at magpapaganap nito. Dahil pinatay natin yung nag-iisang tao na sa loob ng 36 na taon ay tumutol sa paggawa ng sandatang nuklear. It was Ang relihiyosong kautusan ni Khamenei ang pumigil sa Iran na gawin ito. Ngayon, wala na siya. Kung susunod ay magsabing hindi tayo dadaan dyan, boom, wala nang makakapigil. Kaya sa tingin ko, si Trump ay haharap sa isang deadlock o tawagin na lang nating deadlock. Dahil wala tayong sapat na tropa para maipadadala. Wala tayong sapat na hukbong dagat na pwedeng ipadala. Dahil kung lalapit ito sa baybayin, malamang lulubog lang. Ngayong araw, inanunsyo ni Trump na gusto niya ito at nagbibitiw ng matitinding banta kapag nabuksan ang Strait of Hormuz. Kung hindi, magpapadala tayo ng US Navy para samahan ang mga tanker. Grabe, para siyang napapakamatay. Napakadali nilang target. Napakadali nilang target. Pasasabugin sila ng Iran agad-agad at walang kahit anong pagsisisi. Malamang natatakam pa sila sa pagkakataong gawin yon. Kaya si Trump, gusto niyang magpanggap na siya ang matapang. Pero mabubunyag na mahina siya at tangga niyang sinimula ng isang digmaan na hindi naman niya kayang tapusin. At ipapapalasap yon sa kanya ng Iran. Tandaan mo, ganun ba ang tingin mo? Ayon sa mga ulat nitong weekend, pagkatapos magsimula ang digmaan, lumapit ang Estados Unidos sa Italia para tingnan kung pwede silang tumulong magkasundo ng tigil putukan sa Iran. Kapag nangako tayo kung umpisahan ulit ang negosasyon, tumanggi ang Iran. At talagang hindi pumayag. Bakit sa tingin mo ginagawa yan ni Donald Trump? Kung nananalo siya, panalo rin tayo. Malaking tagumpay. Kung kaya mo siyang talunin, bakit haalisin ang paa mo sa leeg nila? Alam mo, Parang sinasabi mo, uy, lamang tayo ng 48 sa wala sa football. Tapos bigla tayo magdeklara ng tigil putukan. Mag-time out muna tayo at magkasundo na lang na uulitin natin ang laro sa ibang paraan para hindi kayo dehado ng 48 sa wala. hindi nangyayari yon. Kaya nung nakita ko yon, sabi ko, nako, mas malala pa pala kaysa sa inaakala natin. Larry, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa mga mahalagang pananaw na to dahil malaking bahagi ng aming programa dito sa YouTube ay ang maghatid sa aming mga manonood ng mga kwento na hindi mo makikita sa media, sa Western media. Hindi mo makikita ang ganitong kaalaman, kaya mahalaga na ang citizen journalism mo yon. Salamat talaga sa iyo. Alam ko unang beses mo sa programa, pero tiyak namin inabangan ang pagbabalik mo at matuto pa mula sa iyong pananaw at kaalaman sa militar ng Estados Unidos at mga kaganapan sa mundo. Salamat, Cyrus Jansen. Pinahalagahan ko ang imbitasyon at masaya akong hindi kita tinakot. Grabe. Alam mo, lagi ko rin itong pagkakataong matuto. Kaya sa tingin ko, gusto ko talaga ang mga podcast na ganito dahil pagkakataon nito ng pagkatuto para sa ating mga manonood, pati na rin para sa sarili ko, habang sinusubukan nating intindihin ang magulong mundong ginagalawan natin. Kaya muli, maraming salamat, Larry. Sige, salamat.